Habang naguguluhan ang tatlo, lumabas si Lasho sa South Pavilion na nakapamaywang. Tiningnan niya ang tatlo, at sa huli ay tumigil ang tingin niya kay Panlit Ian. Kumusta ang pakiramdam na mabawi ang iyong paglilinang? Yumuko ng malalim si Panlit Ian, lubos akong nagpapasalamat sa biyaya ng Pavilion Lord. Mula ngayon, ang buhay ko ay pag-aari ng Evil Sky Pavilion. Napansin ni Lasho ang patuloy na pagtaas ng katapatan ni Panlit Ian, na halata sa kanyang pananalita. Hindi mapagpakumbaba o mayabang ang pananalita ni Panlit Ian, hindi rin nagmamadali o mabagal, kalmado at may puwersa. Si Panlit Ian ang unang nagpahayag ng kanyang katapatan sa ganoong pananalita, at anuman ang kanyang sinseridad, nakakatuwang pakinggan ang mga salitang iyon. Kapwa bamulong sina Flowers and Moon Journey at Panzong sa kanilang sarili, talagang may katuturan ng karanasan sa edad. Kung ikukumpara sa kanya, tayo ay talagang baguhan pa. Nagpatuloy si Panlit Ian, nang pumasok ako sa Eastern Pavilion kanina, nakaramdam ako ng bagzo ng malakas na enerhiya. Ang antas ng paglilinang ng Pavilion Lord ay tunay na nakakamangha para sa akin. Ang ganoong kakaibang enerhiya, ngayon ko lang nakita. Marahil ang Pavilion Lord lang ang makakagawa nito sa buong mundo. Kapwa nagulat sina Flowers and Moon Journey at Panzong, hindi ba talaga ito puro bola lang? Gayunpaman, walang kakaiba na naramdaman si Lasho dahil nagsasabi ng totoo si Panlit Ian. Bigla niyang naalala na si Panlit Ian, na malayo na ang narating at malawak ang karanasan tulad niya, kaya nagtanong siya. Si Zhao Yu ay pinahirapan ng malamig na lason ng Mystic Dark Palm Seal noong kanyang kabataan. Elder Pan, narinig mo na ba ito? Mystic Dark Palm Seal. Kumunot ang noo ni Panlit Ian, nag-isip sandali. Ang Mystic Dark Palm Seal ay isang partikular na masamang pamamaraan sa loob ng mga tradisyon ng Taoista. Talagang may kilala akong isang taong bihasa sa paggamit ng Mystic Dark Palm Seal. Walang sinabi si Lasho. Ang mga paglalakbay ni Panlit Ian ay hindi lang simpleng paggagala, sinasabing pagkatapos niyang umalis sa Clarity Sect, malapit siyang nakaugnay sa ilang mga personalidad sa palasyo sa loob ng mahabang panahon, bagamat walang nakakaalam kung ano ang eksaktong ginawa niya sa panahong iyon. Hinaplos ni Panlit Ian ang kanyang balbas at nagpatuloy, ang taong ito ay si Li Yunjiao, isang master na malapit sa Dowager Empress. Pagkasabi niya nito, isang matigas na ubo ang narinig mula kay Xiaoyu sa loob ng silid. Nang marinig ang pangalang ito, may naalala rin si Zhao Yu. Master, naalala ko na ngayon, ang taong dumalaw sa akin noong araw na iyon ay si Li Yunjiao. Ang taong ito ay nagmula sa sekta ng Taoisto ngunit kalaunan ay nagsanay ng ilang masasamang teknik na humantong sa kanya sa demonic cultivation, ngunit balentuna na pinahusay nito ang kanyang mga kasanayan. Dahil sa kahihiyan, pinalayas siya ng sekta ng Taoista. Pagkalipas ng maraming taon, bigla siyang naging master sa loob ng imperial na palasyo. Medyo nagulat si Lasho nang marinig ito. Hindi siya nagulat sa pagkakaroon ng maraming master sa palasyo, ilang beses na rin siyang nakapunta sa palasyo ngunit hindi niya kailanman nakalaban ang sinumang master ng palasyo. Marahil ay natatakot sila sa kanyang reputasyon bilang pinakamataas na demonyo sa mundo. O marahil ay nakatali sila sa mga patakaran sa loob ng mga pader ng palasyo. Gayunpaman, ang katotohanan na si Li Yunjiao ay naging isang kilalang eunuch ay hindi inaasahan. Ang ganoong master ay namumuhay sa luho, kahit bilang isang eunuch. Tumatanggap siya ng maraming papuri at pabor mula sa mga makapangyarihan. Nakakalungkot, ang hindi pagiging tunay na lalaki ay isang malaking panghihinayang sa buhay. Sinaktan ka ni Li Yunjiao, pagkatapos ay tumingin siya kay Xiaoyu at nagtanong, ngunit bakit kanya hinahanap ngayon? Ano ang kanyang layunin? Mahinang sumagot si Xiaoyu na hindi niya alam. Umiling si Lasho, huwag na, magpahinga ka at gumaling sa loob ng ilang araw. Pagkatapos sabihin ito, naglakad siya patungo sa Eastern Pavilion. Natulala si Xiaoyu habang pinagmamasdan ang papalayo na figure ng kanyang master, nagulat sa kanyang mga sinabi kamakailan. Maaari bang ang kanyang master ay talagang nagpapakita ng pag-aalala sa iba? Pagkatapos ay bumalik siya sa loob at maingat na dinama ang kondisyon ng malamig na lason sa kanyang katawan, at natuklasang wala na ito, na isang sorpresa.
Hanggang ngayon, hindi niya napagtanto na ito ay malamig na lason, akala niya ito ay epekto ng pagsasanay ng clear jade technique. Ang lamig at init ay perpektong tumugma sa mga katangian ng clear jade technique, kung saan ang sukdulang pagsasanay ay nagreresulta sa isang patong ng yelo sa balat, na nagpapanatili ng kabataan. Hindi inaasahan, ito pala ang malamig na lason mula sa Mystic Dark Palm Seal. Muli niyang pinadaloy ang kanyang primal energy sa kanyang mga meridian ng napakabilis, na walang pakiramdam ng bara, at ang self-healing effect ng primal energy ay mas malakas din kaysa dati. Ang pag-alala sa mga salitang sinabi ng kanyang master nang siya ay umalis ay nagpadama sa kanya ng mas malaking kahihiyan. Kung ikukumpara dito, ang mga paghihirap na dati niyang tiniis ay tila walang halaga. Pagsasanay kay Xiaoyu, gantimpala 200 merit points. Ano ang pagsasanay? Kapag ang isang elder ay gumagabay sa isang junior, o ang mas makapangyarihang partido ay nagtuturo sa mas mahina, ito ay tinatawag na pagsasanay. Pagkatapos bumalik sa pangunahing bulwagan ng Evil Sky Pavilion, tinanong ni Lasho si Panlit Ian kung kilala niya si Li Yunjiao. Tumugon si Panlit Ian na nakapamaywang, pagkatapos kong umalis sa Clarity Sect, nagkaroon nga ako ng pakikitungo sa palasyo. Sa totoo lang, noong mga taong iyon, sumali ako sa militar at pumunta sa larangan ng digmaan, pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway sa rehiyon ng Western Frontier, kaya bihira akong makihalubilo sa mga nasa loob ng mga pader ng palasyo. Hindi ko gaanong kilala si Li Yunjiao. Medyo nagulat si Pan Zong nang marinig ito. Maaari bang ang hindi kapansin-pansing elder na ito ay talagang may ganoong maalamat na nakaraan na karapat-dapat ipagmalaki? Hindi karaniwan para sa mga cultivator na sumali sa militar, ngunit mas madalas, ang mga cultivator ay nakatuon sa paghahabol sa Dao. Ang isang puwersa ng 10,000 ay maaaring mayroon lamang 5 o 6 na cultivator, kabilang ang isang dakilang cultivator, at ilan sa ranggo ng centurion o decurion. Ang mga walang talento sa paglilinang, o ang mga umabot lamang sa Quenched Body Realm o Mystic Enlightening Realm, ay piniling kumita ng kanilang mga merito sa militar. Hindi inaasahan na gagawin din ito ni Panlit Ian. Sa iyong paglilinang, madali mong mababago ang takbo ng labanan. Hindi ba ang pagkakamit ng mga karangalang militar ay parang kumukuha ng candy sa isang bata? Ipinahihiwatig ni Lasho na sa pagkakaroon ng mga karangalang militar, bakit pa rin siya mukhang matanda at pagod? Bumantong hininga ng malalim si Panlit Ian, pagkatapos kong umalis sa Clarity Sect, ang aking paglilinang ay lubhang nabawasan, hindi na ako isang master. Kung gayon, tila kailangan kong pumunta mismo sa Divine Capital. Nang marinig ito, sinabi ni Panlit Ian, handa akong sumama sa iyo. Tumango si Lasho, maaari ka nang umalis. Ako po ay aalis na, alam po. Ilang sandali lang, biglang pumasok si CIU Honor mula sa labas. Tanong ni Lasho, may balita ba mula sa pang-apat? Sagot ni CIU Honor, wala po, umalis po ang pang-apat na senior brother papuntang Upper Prime City kaninang madaling araw, dapat po ay nakarating na siya ngayon. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at tumango, pagod na ang iyong master. Nang maramdaman ng senyales, may taktika na umalis si CIU Honor sa bulwagan. Ang paggamit ng pambihirang kapangyarihan para palayasin ang malamig na lason mula kay Xiaoyu ay nakabawas sa kanyang enerhiya. Kinailangan ni Lasho na punan ang kanyang pambihirang kapangyarihan sa loob ng 2 araw. Kung walang tulong ng anumang artifact card, ang kakayahang ito ng Heavenly Writing ang kanyang pinakamalaking sandigan sa kasalukuyan. Tungkol naman sa pinagmulan ni Xiaoyu, iyon ay kailangang linawin mamaya. Pagkalipas ng 2 araw, sa Long Wind Tavern ng Upper Prime City, nakatayo si Shibuya sa bintana, tanaw ang buong Upper Prime City. Ang dating oiliary capital ng Great Flame na ito ay nawalan na ng dating kasaganaan. Ginulo ng 5 rats ang Upper Prime, at kasama ang mga rebelde, halos nasira nila ang lungsod. Lumapit sa kanya mula sa likuran ang isang cultivator na nakasuot ng kulay abong balabal, Master, ang ating mga tao ay nasa lugar na, handang kumilos sa iyong utos. Sinulyapan siya ni Shibuya, pagkatapos ay tumingin muli sa labas ng bintana, Jixing, gaano ka nakatagal kasama ko?
Sandaling natigilan siya Jishing, pagkatapos ay sumagot, 10 taon. 10 taon na pala sa isang kisap mata. Jishing, sa tingin mo ba maaaring magkamali ako? Mabilis na yumuko siya Jishing, bakit sasabihin ng master ang ganoong bagay? Ang Darknet ay narating na ang ganitong kalagayan dahil sa master. Pinigilan mo ang libu-libong cultivator sa Northern Frontier, sinuportahan mo ang dakilang guro upang itatag ang kasalukuyang underworld sect. Itinaas ni Shibuya ang kanyang kamay para putulin ang mga salita ni Ye Jishing. Sa tuwing tinatalakay natin ang mga tagumpay na ito, Jishing, isinasalaysay mo ang mga ito na parang mahahalagang alaala. Maaaring mali ang aking pag-iisip, ngunit kamakailan, masyadong maraming bagay ang nawawala sa kontrol. Tumingin si Ye Jishing kay Shibuya na may komplikadong ekspresyon, hindi ka maaaring mawalan ng kumpiyansa. Pagkatapos sabihin ito, binunot niya ang kanyang espada para bigyang diin, sinuman ang utusan ng master na patayin ko, papatayin ko, kahit na ang ibig sabihin nito ay labanan ng Evil Sky Pavilion. Nangangahas ka, mahigpit na kumunat ang noo ni Shibuya. Hindi ako nangangahas na bastyusan ang Evil Sky Pavilion. Nagsalita ako ng hindi nag-iisip, humihingi ako ng tawad sa master. Umiling si Shibuya, pagkatapos ay tumingin muli sa labas ng bintana. Tumayo ka, kailan natin maaasahan ang Upper Prime 5 Rats? Sumagot si Ye Jishing, ang appointment ay nakatakda ngayong umaga, ngunit mayroon akong gustong sabihin, bagamat hindi ako sigurado kung dapat ko ba. Kung walang pahintulot ng master, kinuha ng 5 Rats ang precious Zen robe ni Mr. 8, na tiyak na nagpabahala sa Old Senior. Si 8 ay palaging, huminto si Ye Jishing, naghahanap ng diplomatikong paraan para ilarawan ang pagkamahiyain ngunit hindi makahanap. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Nag-aalala ka ba na maaaring tradorin ni Old 8 ang ating mga contact point? Matalino ang master, dahil malapit ang master at si Mr. 8, ang ilan sa ating karaniwang contact point ay kinailangang itigil. Nag-aalala ako na ang Old Senior, sa kanyang galit, ay maaaring magpadala ng mga tao dito. Ngumiti si Shibuya, ang pang-apat na senior brother lang ang mahirap harapin, ngunit hindi niya ako malalamangan. Paano kung mismong ang Old Senior ang dumating? Kung gayon ay tatakas ako. Sinabi ni Shibuya ang mga salitang ito ng casual, na parang walang problema. Pinag-isipan din ito ni Ye Jishing. Ang pagtakas mula sa isang nangungunang eksperto tulad ng Old Senior ay hindi nakakahiya. Habang sila ay nagsasalita, isang figure ang kumislap sa kabila ng bubong, na wala sa isang iglap. Sila na ba iyon? Bumalik ang tingin ni Shibuya mula sa bintana. Maupo ka. Nang marinig ito, lumitaw ang figure sa loob ng tavern na parang isang bugzo ng hangin sa isang kisap mata. Mahusay ang paningin ng master. Tiningnan niya ang isa sa 5 Rats, si Lu Qieping, at nagtanong, mag-isa ka lang ba? Nang marinig ang tanong ni Shibuya, humalaklak si Lu Qieping, sapat na ako lang. Sabi ng boss masyado kang tuso, baka naglagay ka ng bitag dito para mahuli kaming 5 ng sabay-sabay. Sandaling natahimik si Shibuya, magsalita ka, paano mo gustong lutisin ito? Mag-cruise ang mga braso ni Lu Qieping ng may kumpiyansa, ayon sa mga patakaran ng 5 Rats, ang bayad ay dapat bayaran kahit na magtagumpay o mabaygo. Sumanghel si Ye Jishing nang marinig ito, ayon sa mga patakaran ng Darknet, ang mga nabigo sa isang misyon ay dapat tumanggap ng parusa. At nangangahas ka pa ring mangarap ng kabayaran. Tila walang pakialam si Lu Qieping, hindi ako isa sa mga tauhan ng Darknet ninyo. Huwag mong ipataw sa akin ang mga patakaran mo. Sabi ni Ye Jishing habang binubunot ang kanyang mahabang espada. Nang makita ito, humalaklak si Lu Qieping, Hoy, bakit kailangan nating gumamit ng espada? Kalmadong humigop si Shibuya ng kanyang tsaa at nagsalita, ibigay mo ang precious Zen robe. Nag-atubili si Lu Qieping bago sumagot, ang precious Zen robe ay nasa boss, hindi sa akin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Narito lang ako para bigyan ka ng babala. Disipulo ka ng Evil Sky Pavilion, hindi namin kayang galitin ka pero hindi ba namin kayang iwasan ka? Mula ngayon, putulin na natin ang lahat ng ugnayan, maghiwa-hiwalay tayo.
At walang utang sa isa't isa, sabi ni Lo Kieping.